Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go. Paraan, no? Kung paano sila makakapag-tchatcha na hindi po kasama yung Senate. Sabi ko, tindi talaga ng ano? Matindi talaga yung alam niyo yun, yung feeling nyo, napaka-powerful nyo, no? Antindi po talaga. Magcha-chacha kayo, magcha-charter change kayo, hindi nyo po isasama. Bakit? Kayo lang po bang kongreso? Ang kongreso po sa pagkakaalam ko, buhat po nung ako ay nag-aaral, ay dalawa pong bahagi. Yung Senado po at House of Representatives. Yan po ang bumubuo sa kongreso. Unilaterally, mukhang hindi po nag-usap tong kongreso, yung House of Representatives at Senado sa tchatcha, unilaterally nag-declare yung House Speaker na gusto nila magkaroon ng tchatcha next year. Eh sabi ko nga, yung nag-announce po si Martin Romualdez, si Speaker Martin, natatanggalan nila ng confidential fund ang Vice President ng Pilipinas. Tandaan nyo po, ang sinabi niya sa pronouncement niya, susunod sa kanila yung Senado. Baka feeling niya, susunod din ng Senado pag nag-tchatcha. Grabe, no? Ang kapanyarihan. Napunta lahat sa tuktok ng ulo. Yung makasta mga kaibigan, no? Parang siya na yung Pangulo, ano? Grabe. Okay. Masyado lang ginagamit yung kapangyarihan sa pwesto mga kaibigan. Napaka-unfair. Okay, mga kapatid, eto po. In-interview po si Senator Amy tungkol po sa tchatcha. Nakulitan na po si Senator Amy. Alam niyo sabi ni Senator Amy, ang kulit-kulit. No, paulit-ulit na lang tayo diyan sa tchatcha. Sinabi na po ni Pangulong Marcos, yung kapatid niya, sinabi na unahin natin yung mga presyo ng bilihin, unahin natin yung nakakaapekto sa mga tao. Bakit nyo uunahin yung tchatcha? Gumawa kayo ng mga batas para yung presyo ng bilihin mapababa. Unahin nyo yung kapakanan ng mamamayan. Hindi po yung tchatcha. Nako, tinutuloy-tuloy nyo yung paggagalit sa inyo. Yan pong pirmahan ng mga dating PMA. Hindi po one-shot deal yan. No? Yan po ay pagpapakita na sila ay very willing, katulad na sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na gusto ng mga taong to na igalang natin yung batas. Saan ka nakakita? Dalawa yung kongreso. Pag-iisipan daw nila kung paanong House of Representatives lang yung kikilos at magcha-tchatcha. Antindi nyo. Ano sabi ni Senator Amy? Paulit-ulit na. Ang kukulit. Ilang beses na rin na-reject ng Senado. Kaya pala magsasarili na lang sila. Nung tinanong po si Senator Amy, may makulit din na reporter, bakit po kaya? Bakit po kaya nila gustong isulong? Alam niyo po sagot ni Senator Amy? Ay baka mayroong gustong maging Prime Minister na hindi manalo. Dapat yun, future tense na hindi mananalo sa pagka-presidente. Mali lang po ng tenses. Kasi marami na nagtatanong nagsusuri-suri, sino ba yung gusto maging Prime Minister? Para namang hindi nyo alam. Nagkamali lang ng pagkakabanggit ng present tense at past tense at future tense si Senator Amy. Ang ibig niyang sabihin, ako na magtatama ng future tense ni Senator Amy.
Simple lang po ang sinasabi ni Senator Amy. Baka mayroong gustong maging Prime Minister na hindi mananalo sa pagka-presidente. Nariyan na lahat eh. Alam niyo po, gumagastos yung mga yan, no? Gumagastos yan sa mga survey. Yang mga politiko, alam po nila yan. Pag marami kang pera, imposible pong hindi mo gamitin yan sa survey. Po ang sagot ni Senator Amy, no? Yun na nga. Po siya, balimbing ako. Opo. Dati kong kwadro alas, ngayon Duterte na ako. Okay, balikan po natin yung sinasabi ni Senator Amy. Simple lang po yung sinasabi ni Senator Amy. Kaya gusto magtsatsa. Wala na pong ibang dahilan eh. 'Di ba? Pwede naman po kasi nila kung talagang totoo yung sinasabi nila. Yan din yung sinabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit hindi po muna nating hayaang mapatupad ng ma-implement yung mga meron na silang mga bill, economic bill na naging batas na. Bakit hindi na lang nila hintayin na mag-effect muna? Bakit nagmamadali? Nagmamadali po lahat eh. Hindi nyo ba napupuna? Ngayon na lahat. Very busy po. Very busy po ang House of Representatives. Palubog po ng palubog ang House of Representatives. Eh. Alam mo yung punteriya nila eh. Duterte. Yan po eh. Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong. Tapos SMNI, damay lang po yan dahil dyan nagsasalita si Tatay Digong. Gusto nilang tanggalan talaga ng tanggalan nila si Tatay Digong ng para hindi na mapakinggan. Hindi naman siya hindi naman siya kinukuha ng ibang press. Hindi ba napupuna? Hindi po siya ini-interview man lang ng ibang media. Talagang conspiracy talaga eh. Meron talagang conspiracy na patampukin. Ang kawawa po yung dami pong mga bago sa Twitter na alam mo yung purpose, no? Sirain sila BP Inday Sara at patampukin yung si Martin Romualdez. Ipagtanggol si PBBM. Pero alam po ninyo, wala pong pinakamagaling na magtanggol kung hindi yung action. Action speaks louder, 'di ba? Lagi than words. Action ay mas matinding propaganda. Di mo kinakailangan magpropaganda. Umaksyon ka lang. Kaya lang, alam na nila eh. Kahit na anong gawin nila kay Sara Duterte, mas binabanata nila si Sara Duterte. Hindi nyo ba napuna? Di ba kayo nagtataka? Wala naglalabas ng presidential survey? O bakit po wala naglalabas ng presidential survey? Sa tingin ninyo, walang may pera dyan na gustong malaman kung ano nang katayuan nila sa presidential survey? Meron po yan. Meron pong tumitingin. Meron po nagpapasurvey dyan. Umi-epekto ba yung ginagawa namin kay Sara Duterte? Real talk po. Kahit hindi po natin nakikita yung mga survey result na yan. Real talk po. Lalong sumisikat si Sara Duterte. Pero yun na lang, yung most popular, most trusted, and best performing. Hindi na po sila makaahon dun. Kaya bigla sila nanawagan lahat. Pare-pareho, Dilawan, Loyalista, Tambi Vloggers, Kakamping, Makabayan Black, lahat pare-pareho ng sigaw, mag-resign sa DepEd si Sara Duterte. Hindi po pwede. Ngayon, Pinag-resign nila para hindi malungkot sila Franz Castro, mga kaibigan. Sobrang laking tinik kasi, mga kaibigan, ni Vice President Inday Sara sa kanila. wala na tong panawagan nila na to eh. No? Yung mga bakit walang sinasabi, pro-China. Wala na po yan. Nakita po ng mga tao, no? Pwede kang maging kaibigan ng China at pwede kang maging kaibigan ng US. Yan po ang ginagawa ng Vietnam ngayon. Kaibigan nila yung US,
reverse po ng nangyari. Yung ginawa po ni Duterte, kaya nakinabang siya both sa US at China noon. Yan po ang ginawa ng Vietnam. Reverse naman. Nakipagkaibigan naman yung Vietnam sa US. At ito naman yung dating niyang karelasyon na China, ay nanligaw naman sa kawan nyo. Ganyan po yung ginawa ni Duterte. Baliktad lang. Dati nating hindi na tayo pinapansin ng syota nating US. Nagpaligaw tayo sa China noong panahon ni Duterte. Pareho natin napakinabangan yung US at China. Ay, tapos. Usap At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.